Ayan, so farmings, ito yung natutunan kong technique sa mga parents na most kasi na-observe ko sa mga parents natin, ganito sila. Yung pinagsasabay nila yung dalawang tanim or tatlong tanim sa isang crop rotation. And so may term po yan sa agriculture, which is intercropping. Ayan, so actually hindi lang po zucchini at saka beans yung pwede nating intercrop. So marami pang examples dyan. Pwedeng mais din. Isa pa, yung kagaya ng ginawa ng ibang ka-farmings natin dito na pipino at saka sitting beans. So pwede pala yun. Pero mag-ingat po kayo sa pinag-intercrop nyo kasi pwede pong makaano yan. Yung iba kasing mga variety or species like zucchini at saka pipino, in-intercrop kasi yan ng mga kasama namin, and yun nga, na-breed, so nga nagpangit. Hindi naman po talaga pangit, pero nakabuo siya kasi ng isang parang bagong species through cross-pollination. Pero kapag papansinin din kasi ng mga buyers yan, pwede nilang baratin kasi naiiba sa nakasanayang binibili nila. So ewan ko, baka baratin lang ganon, or yung iba naman na amaze din naman, kaya okay lang. Pero most of the time lang kasi baka baratin lang yan, kaya yun. Ayan, so ano ba kasi yung benefits or advantage nitong intercropping? Unang-una po dyan is, syempre, dahil 2 or more yung tinanim natin, 2 or more din yung harvest natin per crop rotation. Another dyan is yung according sa mga expert is mapiprevent pa natin yung pag-spread ng mga pests and diseases dito sa field natin. Kasi meron din talagang pest na depende rin mismo sa sa plant. Kaya kung syempre kung susunod dyan is ibang plant, so hindi siya makapag-spread pa. Hindi rin mahahawa yung iba pang plants. Yan po mga farmings yung ginawa kong example ng intercropping. So hindi po ganyan lang yung maraming types po kasi nung intercropping, pero yan lang yung ginawa ko. Ang tinanim po natin dyan is mais at saka sitting beans. So parang bakod na yung mais, no?